Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Meron lang akong isi-share sa inyo mga ka-DIY. Meron din nala dito sa atin isang LCD type na TV. Maliit lang naman ito mga ka-DIY. So ang brand niya ay MAS ito. So sabi ng customer, wala daw itong power, sabi ng ating customer. Hindi ko lang alam dito kung saan yung kanyang indicator ng power. Malamang dito or nandito. Si baba, dyan o, dito. So una natin gawin, saksak muna natin. Ito yung pinaka-AC cord ng pinaka-TV natin. Ayan. So medyo maliit lang naman ito. Ito yung ating AC input. Yan, ito yung pinakasaksakan natin. May power tayo dyan. Saksak muna natin, titingnan natin. Sabi na may-ari, wala daw power. So yun. Then press muna natin itong sa likuran niya dito. Yan, sa pinaka-power dito. Power on natin. Ayan. So pinower on na natin, wala pa ring display o wala pa rin tayo makikita ang indicator dito. Kapag walang power o indicator, malamang sa power supply ito. Kapag ang TV ay walang power, possible na may problema yan sa mga power supply kasi nga wala siyang power. So it means nasa power supply yung problema. Pero hindi naman lahat mga ka-DIY. Ngayon ituturo ko sa inyo step by step para sa mga baguhan na gusto matuto kung paano mag-ayos ng mga ganito mga TV or mga LCD or LED TV na. Ayan, marami naman tayong video dyan mga ka-DIY. Tara, i-unplug muna natin. Pagkatapos buksan na lang natin to. Ito, padapa natin. Maliit lang naman yan. Bale yung model number nito mga ka-DIY, ayan o. LED TV M200. Yan, LED M200. So, maliit lang naman. Tara, buksan muna natin. Kalasin muna lahat natin ng mga screw dito sa gilid. Sa likuran, tatanggalin muna natin yan. Ito, tanggalin muna natin yung pinakapaa. Lahat ng mga screw dyan sa itaas ay tatanggalin natin yan. Yan. Tanggal. Yan, kung problema niya ay power supply, hindi naman lahat ng mga ganito TV walang power, it's ay sa power supply na yung problema. Pero yung iba naman kasi nasa main board or minsan nasa pinaka top board o sa pinaka LCD na. Kasi hindi naman basihan lahat ng walang power, hindi naman basihan talaga yung power supply lang. So marami pa. So ngayon tuturo ko sa inyo step by step. Yan, tatanggalan natin lahat ng screw. Ito pa. Tanggalin na lang natin. Yan. Okay, tanggalin natin yung cover niya. Dito tayo sa harapan, sa itaas na porsyon. Tanggalin natin yung mga screw dito sa gilid. Ito. Yan. Dito. Okay. Tanggalin muna natin yung mga screw. Angat natin dito sa ilalim. Yan. Yan. So, pistolan natin ng maayos mga ka-DIY dito. Yan. So, tatanggalin muna natin yung pinaka-LCD ito. Ito, yung sa backlight natin. Tanggalin natin yan. Tapos, ito tanggalin na rin natin. Yung LVDS cord natin. Tatandaan nyo lang yung pagtanggal nito. Kasi baka makalimutan nyo. At baka masira kapag bumaliktad. Kasi yung red na yan, yun ang positive natin. Ito. So tatandaan natin dyan dito malapit sa capacitor. Minsan yan may mga tandang kulay puti dun sa ilalim. So wag niyong kalimutan kapag magtatanggal kayo nito. Ito yung tanda niya. Yan, para dito. Baka maibaliktad nyo, isira talaga yung LCD yan pagka nabaliktad. Tatabi lang muna natin to. At pukusan natin yung pinaka power supply. Ito yung power supply niya mga ka-DIY, ano? Ito. Yan. So ito yung power supply niya mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, pumutok dito banda. Ito sunog yung kanyang resistor. Yan, isa sunog. Tingnan natin dito sa ilalim banda. So tinanggal ko na yung dalawang screw dito para may baliktad natin. Kung napapansin nyo, sunog din yung ilalim ito. May cover sa plastic para sa init. Para sa init yan. So ito sunog yan. Yan. So tatanggalin ko lang muna itong cover. Ito. Yan, so dumaan siya ng ito yung AC input natin. Ito yung pinaka primary natin, primary.
Ito sa gitna ng chopper transformer, kasama itong ating portion na to. Ito yung part ng primary. Kasama yung ating MOSFET ng primary at yung ating PWM, ito, yung maliit na IC. Yan, sa part pa rin yan ng primary kasi nga ito chopper transformer na yan, ito. Yan, so sakop pa siya ng primary. Ibig sabihin yung problema talaga ay sa power supply. So sa power supply na tayo mag-focus kasi meron siyang sunog na resistor dun sa banda sa itaas. Pagkatapos naman dito, parang nadamay na rin yung bandang ibaba, ito, yung resistor nagsiputukan na. Yan o. Yan o. Yan, pumutok na yung resistor, ito, tuturo natin. Ito, pumutok na resistor. Papunta yan dito sa ating PWM, pati yung PWM niya mukhang may spot na rin ng sunog, yan o. Mukhang nangitim. Ibig sabihin pati yung PWM natin is nadamay na rin. So, ito yung problema sa kanya kaya wala siyang power. Malamang na malamang mga ka-DIY, ito yung problema. Yung PWM tapos yung isang resistor na sunog na ito, pati yan sunog na rin yung resistor na yan, na SMD, pati yung bandang itaas sunog na rin ito. So, it means, i-convert na lang natin kapag ganito walang power. So, una natin gagawin, i-convert na lang natin yung pinaka-power supply niya kasi sa power supply yung problema. So, bago natin i-convert yan, i-test muna natin yung part ng secondary. So, ito yung part ng secondary dyan, yung may optocoupler ito. Optocoupler, ito sa gitna ng chopper transformer, hanggang dito sa mga capacitor na ito. Ito na yung mga pinaka-secondary niyan. Maliit lang yung portion ng secondary niya. Yung primary, yung may damage, siyempre, ipupull out natin yung pisang pwede natin tanggalin, tapos palitan natin ng module. So, yun lang gagawin natin ngayon. So, madali lang ito gawin kapag primary yung problema. Okay, so nakita nyo naman yung portion ng primary. Ito. Yan. Okay. Ito sakop yan ng primary. Ito naman yung portion ng secondary, maliit lang. Ito. Portion ng secondary. So, bago tayo mag-convert ng primary, alamin muna natin kung may mga short or kung may mga buzzer yung secondary. Kasi pag maglagay tayo mamaya ng 4 wires dito, kailangan wala ding short o walang problema yung ating secondary section. Ang gagawin natin, pwede tayo mag-check ng mga diode dito, secondary ito. Check muna natin kung may short yung secondary bago natin gawin yung primary. Check natin ang secondary, itong capacitor, pwede na natin tutukan yan mamaya kung may buzzer or ito mga diode niya. Okay? So dito mga ka-DIY sa ating tester, i-set lang muna natin yan sa DC. Sa buzzer pala, buzzer mode. Ayan, naka-buzzer mode tayo. Check muna natin yan. Tingnan natin kung magba-buzzer siya. Ito. Yan, may buzzer tayo. Dito muna, unahin muna natin yung diode. So, wala. Okay naman. Pag binaliktad natin. So, may buzzer. Ibig sabihin, okay lang yan. Kailangan isang buzzer lang naman yan. Pag binaliktad natin, dapat mag-buzzer at saka mawala. So, hindi naman short. Tumigil naman yung buzzer. Ibig sabihin, okay yan or good. Dito, wala. Dito, meron. So, ang diode kasi ay isang buzzer lang. Kung naka-diode mode tayo, ganito lang. Ida-diode mode natin yung ating tester at subukan natin i-test. Yan, point. Yan, walang reading dito sa kabila. Yan, so good naman mga ka-DIY, 0.3. 0.3 volts. So, okay naman dito. 0.3 volts. So, okay naman yan mga ka-DIY. Tapos, kung hindi pa kayo kontento, pwede naman dito sa capacitor, dito sa filter capacitor, pwede naman yan na gamitan natin ang buzzer mode. Yan, naka-buzzer mode tayo dito. Sa filter capacitor ng secondary ito. I-check muna natin kung may short o wala. Ito yon yung dalawang paa ng capacitor. So, wala namang buzzer dyan. Hindi naman tayo nakakuha ng buzzer sa dalawang paa ng capacitor ng electrolytic capacitor natin ng secondary. So, may buzzer tayo, okay lang yan. Kapag binaliktad, dapat wala. Ayan, nawala din. So, ibig sabihin, good yung ating secondary. Pwede na tayo ditong mag-convert ng 4 wires kasi wala namang problema yung ating secondary. So, wala tayong short kanina dito sa ating electrolytic capacitor ng secondary. Ibig sabihin, pwede tayong maglagay dyan o pwede na natin i-modify. Kasi nga wala tayong short makita dito. Pagka ba may short, ayusin muna yung secondary, saka balikan yung primary. Kasi useless kung maglalagay tayo ng 4 wires na may problema yung secondary, tapos gagawin natin yung primary.
Ayan, so kailangan malinis yung secondary na paglalagyan natin ng 4 wires. So dito balikan natin sa primary niya. Section ito. Itong section ito na primary. So ito yung entrance natin sa AC. Then dadaan siya ng fuse. Dadaan siya ng fuse, dadaan siya ng capacitor, dadaan siya rito sa ating coil. Then dadaan siya ng ating filter capacitor. So baka na-damage na rin yung ating 4 pins na diode nito. Tingnan natin, baka kasi pumutok yung dito, yung ating fusible na resistor, pumutok yan. Malamang sa malamang, kadalasan na kino-convert natin kapag may pumutok dito sa primary, pati yung fuse yan, putok yan. Pati yung kanyang, ito, nadadamay na rin, pati itong, ito siya ngayon, yung 4 pins na diode natin na input ng dalawang AC at saka output ng DC na. DC na yan, sasaloin na yan ng capacitor natin ng filter ito. Yan, ito. Okay, ito. So, check muna natin yung fuse na yan, yung maliit na yan, fuse yan. Ito yung may, T, 2 ampere. Yan, ibig sabihin fuse yan, 250 volts. Check natin yung kung may buzzer, itong dalawang paa niya, ito. So, madalas yan kapag kasira yung ating MOSFET ng primary, pati yan damay. Ito, kapag ka nasira yan, yung ating MOSFET ng primary, pati yung fuse natin, short ball, sabog din yan. Or nag-open yan. Check natin sa tester. So dapat hindi, para hindi na tayo mamaya magpalit. So may buzzer tayo, ibabuzzer natin yung fuse na yon, dalawang paa lang naman to. Ito. So may buzzer, ibig sabihin hindi nadama yung ating fuse ng primary natin. Ito baka short na rin yung diode niya. Kailangan isang buzzer lang or walang buzzer. So wala. Pagka binaliktad natin, dapat wala din. Wala din. Tumutunog siya pero saglit lang. So it means okay yung ating 4 pins na diode. Itong entrance niya na AC, tingnan natin, dapat walang buzzer talaga ito, kabilaan. Dito tayo. So walang buzzer, ibig sabihin yung ating 4 pins na diode ay buo pa. Buo pa yung ating fuse. Ang nasira lang talaga yung itong resistor na maliit ng SMD, pati yung ating PWM ng primary, pati yung ating ito, yung fusible na resistor ng primary. Pero ito, sa tingin ko okay pa naman siguro ito. Check na natin. Kasi useless din naman ito kahit itester natin o hindi. Kasi kasama na rin ito sa pag-convert. So okay pa naman. Yan, okay pa naman ito. Kaso nga lang, tatanggalin natin yan kasi magko-convert na tayo ng 4 wires. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-convert. Pwede dito yung 4 wires. Pwede rin yung 5 wires. Pwede din tayong gumamit ng STRW pa ng primary. Tara, kukunin ko lang. Ayan. Kukunin ko lang yung pang-convert natin. So, kumuha na ako ng 5 wires natin. Ito. 5 to 24 volts ang kaya naman ito. Ayan, so ito mga ka-DIY. Bali, ang laman nito ay 4 wires. Ito na yon 4 wires. So, basic lang naman ito sa mga may alam na. Kasi alam na nila ito. Yung mga ibang technician. So, ngayon na tayo nakapag-upload ng ganito mga ka-DIY kasi nga, marami na rin ako nakabitan ng ganito. Ngayon ko lang ito i-share. So yan. Ang wire lang naman nito is 4 wires. Kaya tinawag na 4 wires dahil apat naman siya. 4 wires module ng primary. Pang convert. So ito, yung positive natin na wire at saka negative. Tapos yung original niyang wire is dito nakadikit sa secondary niya. Ito. Yung yellow at saka yung blue. Okay, so yan. So mamaya tatanggalin natin itong blue. At tatanggalin natin yung yellow. Pwede na namang itong hindi natin tanggalin, i-direkta natin ang secondary. Secondary natin i-direkta, pwede naman yan. Gagamit na tayo ng trimmer. Kaso nga lang, kapag masibak itong trimmer, pwedeng malaki ang damage na epekto nito. Kaya hindi ko gagamitin. Kaya ang gagamitin kong optocoupler ay yung optocoupler ng nandito. Ito, yung optocoupler niya. Pwede ko siyang gamitin, pwedeng hindi. Pwede namang itong gamitin ko, pwedeng hindi. Yan. Pwedeng itong gamitin optocoupler, pwede gamitin itong optocoupler niya. Depende sa gagawa kung anong design na gusto niya. Ayan. So yan lang naman ang 4 wires. Pwede rin tayong gumamit ng 5 wires ganito. So marami na rin ako nakabitan nito ng mga 5 wires sa mga pag-service tayo. Ito yung ginagamit ko kasi nga ito ay mas matipid or mura kumpara sa mga 4 wires na ganito. Okay, so matibay din naman yung mga 5 wires kasi subok ko na. So dati kinabitan ko naman. So marami namang kinabitan ganito. Hindi naman siya nasira kaagad. So ito lang.
Yung 4 wires pwede naman itong gamitin. Ito lang muna. Sa susunod, ito tuturuan ko kayo step by step kung paano magkabit ng 5 wires module. Okay? So ito lang muna ikakabit natin. So bago natin ikabit ito, kailangan buo yung ating makarating yung supply natin hanggang sa filter capacitor. Saksak muna natin kung makarating. Kung makarating dyan sa filter capacitor, ibig sabihin, pwede na tayo mag-pull out ng ito, tatanggalin natin, pwede natin mag-pull out yan. O tanggalin natin yan, at saka tanggalin natin yung PWM, yung may 6 na paa, yan yung 6 pin. Yan, tatanggalin natin to, maliit, tapos tatanggalin natin to. Yan lang, okay? So, wait lang, tanggalin ko lang muna. Okay, tatanggalin ko na itong PWM natin. Itong MOSFET ng primary, tatanggalin natin yan. Yung may 3 paa, ito. Yan. Tatanggalin natin. Okay, tanggalan natin. Next is yung kanyang PWM IC. Ito yung 6 na paa. Tatanggalin na natin yan. Hindi natin kailangan yan. Okay, natanggal na natin. Yan, malinis na. Dalawa lang tatanggalin natin, yung MOSFET ng primary at saka yung kanyang PWM. Yun lang naman ang tatanggalin natin dito. Ayan. So yung gitna ng ating MOSFET, ito, yung paa, yung gitna niya, yung positive, dyan natin ilalagay yung positive natin na wire. Okay, dito yung positive, at saka yung negative naman ng ating 4 wires. Wait lang, tatanggalin ko na lang to dito sa gabal. Bali yung gitna, yung may butas, yan ang positive ng ating 4 wires. Yung negative naman, dito sa negative side, ito, yung negative ng ating electrolytic capacitor, yan o. Yung negative side na yan, dyan natin ilalagay yung negative din na wire dito sa paa. Pwede dito sa itaas, pwede naman doon sa pinakababa niya, dito. Pwede naman dito sa baba, pwede naman dito natin ihinang mismo sa itaas ng negative side. Kasi yung ito positive yan, ito yung negative. Sa negative tayo maghinang, tapos sa positive naman to sa gitna. Tapos yung gagamitan natin optocoupler is ito na mismo. Ito. Yan, dito sa pinaka, ano niya, dito. Titingnan natin mamaya kung ano magiging design, papakita ko na lang sa inyo. Okay? So, dito. Unahin muna natin yung 4 wires, ito. Yung positive, ilalagay natin sa gitna, ito. Okay? Ilalagay natin sa positive yung gitna ng ating MOSFET. Ang tinanggal natin. Okay? Yan, nasa gitna. Tapos hinangin na lang natin ito. Okay, madali lang naman ito magkabit ng 4 wires. So, buti na nga ngayon is may mga ganitong module na. So, iba talaga yung mga China, gumagawa talaga ng paraan. Kaya, yan. Nahinang na natin. Tapos yung negative naman natin na wire, isilalagay natin sa negative ng ating filter capacitor. Ito. Ayan, dito. Pag-testing na natin mamaya. Ito ilalagay natin. Wait lang, hinangin ko lang. Ayusin na lang natin mamaya to. Para maganda tingnan. Ito ay pangano lang naman. Pang temporary lang na maikabit natin. Ayan. Sa negative ng ating filter capacitor. Yan. So, ngayon, tatanggalin ko itong dalawang wire. Ito yung gagamitin ko. Okay? So, tatanggalin ko yung dalawang wire. Yung blue at saka yung yellow. Ito, tatanggalin ko muna. Yan. Tapos yung yellow, tatanggalin. Ayan. Natanggal na natin. Ngayon, ang gagamitin natin feedback na optocoupler is yung nandito sa atin. Ngayon ihang ko muna itong optocoupler nya
itong opto niya, tatandaan nyo lang naman yung kung anong design. Halimbawa, ito yung kanyang anode. Yung may tuldok. Kita nyo yung may tuldok dito. Yan o. Yan. Sa ating optocoupler, mayroong tuldok yan. Ngayon, yung paglalagyan nyo is may tuldok din. Ito, para lang naman ito sa mga baguhan lang. Dito may tuldok. Diba? Nakita nyo naman yan. Ito. Meron din siyang tuldok. O pala tandaan yan ay anode. So, dito, ihang na natin to. O tatanggalin na natin itong pinaka optocoupler niya. Kasi, ito yung gagamitin optocoupler. Pwedeng ito, pwedeng yan. Ang gagamitin natin. So, gagawin ko dito sa 4 wires is tatanggalin ko yung kanyang paa. Yung dalawa. Ito. Ayan, okay? So natanggal ko na, then ilalagay ko yung wire diyan. Ang gagamitin kong tanda dito sa dito sa may bilog na 'yan, sa anode, kasi yung kabila cathode. Yung may bilog na 'yan, gagamitin ko dito na wire is kulay yellow. Yellow na lang siguro. Okay, tapos yung kabila naman is blue. So hinangin ko lang muna, papatikitin ko lang muna 'yan, okay? So, ganito na siya. Nakabit ko na yung yellow na wire doon sa may bilog, sa may anode. Ito naman sa cathode naman to. Dito sa kabila. Okay, ganito yung design niya. Tandaan natin yung may bilog, yung may tanda, yun ang anode. Yan, ito. Itong yellow na to, nasa anode natin, ilalagay na natin dito sa may bilog dito. Ayan, so hindi tayo dito maglalagay sa kabila kasi part na yan ng dito tayo maglalagay niyan sa pinakatanda din ng bilog dito. Sa una. Yan. Yung blue naman is dito natin ilalagay sa kabila. Kabilang side. Tatanggalin ko lang muna itong optocoupler. Yang natin. Yan. Hinang ko muna. Tapos ilalagay ko yung yellow dyan. Ito. Yung yellow sa may tanda, sa may bilog o sa pinaka-anode natin. Yon. Tapos yung blue, sumunod naman dito naman yan. Yan. Basta yung pa-diretso sa secondary, yon ang ihang nyo na lang. Op. Wait lang. Basic lang naman yung mga ganito. Yung mga 4 wires module. Kayang-kaya ito ng mga baguhan. Yan. Okay. So ito na. Yan. Okay, kita nyo na ba? Tandaan nyo lang yung pagkabit. Kahit hindi natin tanggalin yung ito yung nasunog na resistor, okay lang yan. At least yung supply is makapasok. Kasi buo naman yung fuse, buo naman itong ating coil. Wala tayong problema. So tagos talaga yung supply yan dito sa kapasitor. Kailangan makarating yung supply hanggang filter kapasitor natin. Ang gagawin natin, ipapower out natin yan. Tapos na yan. Hanapan na natin na magandang pisto yung ating, pwede na natin ditong ilagay yan. Or lagyan natin ng heatsink sa labas. Nakaiwalay lang. Okay, tara, subukan natin. So ayan na mga ka-DIY, tapos nating ilagay dyan. Diyan lang temporary lang muna sa labas, mamaya ayusin lang natin. Tapos yan yung ating LCD. Kinabit ko na yung LCD nya dito. Yan, kailangan huwag nyo kalimutan na ito yung positive natin. Baka makalimutan nyo. Kanina ay wala siyang indicator, ngayon ipapower on natin. Kasi tapos natin lagyan ng module. Ito, sinaksak na natin dito. Saksak natin, power on tayo. Yan.
So napapansin nyo mga ka-DIY ay meron na siyang indicator. Ayan o, kulay red. Meron na siyang indicator na red. Ibig sabihin meron na siyang standby na power. Ngayon ipa-power on natin. Ito. So pinindot ko yan mga ka-DIY. Ito yung power niya. Pinindot ko, ayaw mag-power on. Napalabas na natin yung power niya pero ayaw pa rin mag-power on. Kasi yung mga ganitong klase ng switch, yung mga tack switch, lagi itong nasisira. Kaya minsan lagi yung i-check ito. Ang supply lang naman nito is 5 volts dito. Kailangan meron kayo makuhang 5 volts. Ibig sabihin kapag meron supply yan, kailangan magpa-power on na yan yung ating TV. Yon. Nag-power on na. Yan o. Pinindot na natin. Yon, meron na. So kapag ayaw mag-power on, i-short nyo lang yung dalawang paa. Itong dalawang paa niya ng ating button. So hindi ma-focus ito. I-short nyo lang yan. I-short nyo lang ng screwdriver para mag-power on. Minsan kasi yung mga ganitong klase ng tack switch is problema talaga yan sa mga ganitong type. Yung may mga tack switch. Yan o, meron na tayong display dyan. So yun, good na. Yan, ilagay na lang natin yan sa pinakakahan niya. Ayan, so meron na tayong display at meron na tayong indicator na ayan, yung blue. It means power na yan. Ayan, so may display na yan mga ka-DIY kung napapansin nyo. May display na tayo dyan. Kulang na lang yan is ipwesto na lang natin yung pinaka module natin o pinaka 4 wires. So yan, ipisto ko lang muna ng maayos. So balay yan na yung pwesto natin. Ito, yung heatsink nya, kinuha ko yung heatsink para yun na lang gamitin dito sa ating MOSFET ng primary din. Yan o. Yung heatsink, kailangan natin ng heatsink para sa babaran or mahabang panonood. So meron tayong heatsink yung ating MOSFET. So dito yung heatsink kanina tinanggal ko. Yun ang pinaka heatsink nun. So lagyan nyo lang ng magandang pisto, magandang site kung saan nyo ilagay. Basta maayos lang at saka hindi siya mag-short or hindi tatamaan. Yan. So ayan lang mga ka-DIY. So testing muna natin mamaya. Tara, lagyan ko lang muna ito ng cover. Ibalik ko lang yung dati niyang posisyon pati ito. Kasi tinanggal ko ito kinina, ayaw gumana yung yung tack switch, pumapalya. Ito papalitan ko na rin yung pinaka tack switch niya dito. Marami pa naman ako stocks niyan. So ayan mga ka-DIY, so nilagay ko na dito. So nabalik ko na. Ngayon sa ginamit ko siya sa aking microscope dito. Yung microscope ko dito. Yan. So bale yan na. Okay na siya. Yan. Ayan. So ito yung microscope ko. Ginamit ko na dyan. Ayan. So working na siya mga ka-DIY. So ayan. Bali tinesting ko muna dito sa microscope ko. So maganda rin pala yung nito. Kuha kapag microscope yung nilagay. So ayan. Okay na siya mga ka-DIY. Yun lang yung nilagay natin. Bali meron ako dito sample ng 5 wires eh. Ito kasi ang problema nito dati ay primary din. Kasi yan kinonvert ko sa 5 wires yan naka 5 wires na. So yung connection niya is ganito lang naman. Ito lang. Yan, so ito kasi ay pwede pa itong board na to, ni-repair ko na to eh. Sira ito ay MOSFET din ng primary. Yan yung positive at negative natin sa per capacitor. Yung positive is green, yung black naman dito. Sa negative din yung yellow natin dito sa chopper transformer yan Yan, yung yellow. Tapos yung positive natin na yan. Paglabas ng ayan dito sa ating primary ng transformer, paglabas ng resistor dadaan ng diode. Tapos diyan yung ating positive ito. Yung ating white naman ay papunta doon sa sa ating feedback yan sa optocoupler, isang paa yung white. Sa susunod pag magkabit tayo nito, tuturo ko na lang sa inyo mga ka-DIY kung paano magkabit ng 5 wires na malinaw. So ito lang muna yung 4 wires lang muna yung kabit natin kanina. So okay na yan mga ka-DIY. Balik natin dito. Yan. Sa nagtatanong pala kung anong camera yung ginamit ko. So na-review ko na rin kasi ito sa ating YouTube channel yung ating microscope camera. Ayan.
So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. So kitang-kita ulit tayo sa mga susunod nating mga tutorial na kagaya ng ganito. So subscribe lang kayo mga ka-DIY, nasa sa inyo na yan. So sana magamit niyo yung ganitong klase ng content sa inyong hanap buhay or sa pagdi-DIY. So hanggang dito lamang, JM Tutorial. Bye-bye.